pag-usapan natin yung tungkol sa fertility. Ano ba talaga yung mga gulay na pwede natin ibigay sa ating mga ibon para makuha natin yung mataas na fertility ng ating mga ibon at hindi tayo mahirapan sa breeding? Ibig sabihin ng ating mga pag-uusapan ngayon ay yung mga binibigay ko sa aking ibonan. Disclaimer lang, walang vitamins na involved today. So walang mga synthetic vitamins, puro natural na gulay lang ito. Una sa listahan na binibigay ko sa aking mga ibon kapag ako ay nagkukondisyon ng ibon ay ang broccoli. Ang broccoli ay kilala bilang isa sa mga masustansyang gulay na pwedeng ibigay sa mga ibon. Nakakatulong ito para ma-improve ang fertility ng ating mga ibon. Sunod ay ang cauliflower. Ang cauliflower ay katulad din ng broccoli na meron ding mataas na nutrients. So maganda ito pagdating sa ating mga ibon. So pwede kayo magbigay nito. So ako ay nagbibigay nito alternate sa aking broccoli. Sunod naman ay ang itlog. Pero pagdating sa itlog, yung puti lang ng itlog ang aking ginagamit. Naglalaga muna ako ng itlog and then kukunin ko yung puti. Gumagawa ako ng egg food. Naghahalo ako ng iba't ibang gulay kasama nung itlog. Uulitin ko lang, hindi lahat ng ganito, o ito rin yung tinatawag na egg food. Hindi lahat ay safe. Depende pa rin yon sa pagkakatimpla ninyo. Pagka masyadong madami yung mga ingredients nyo at hindi balanse, pwedeng magtae yung ibon nyo. Kaya careful kayo sa paggamit nito. Careful kayo sa paggagawa ng egg food. Sunod ay ang kulasiman. Ang kulasiman ay napakadaling hanapin. So kahit saan ay tumutubo ito. Pumunta lang kayo sa mga gilid ng daan. Yan, dyan sa kalimitang nakikita. O kaya naman ay sa mga parang o yung maluluwag na daan. So minsan sa kalsada, so makikita nyo ito. So ito yung isa sa pinakamagandang gamitin din na pampagana ng mga ibon. At the same time, pampataas din ang fertility nila. At ang pinakauli ay ang sili. Ang sili ay ginagamit ko lalo na sa mga ibon ko na gusto ko agad ma-breed. Nakakatulong ito sa kanila para ma-enhance ang kanilang fertility. Sa paggamit ng sili, ginagawa ko dito, pinipino ko ito, pagkatapos ay hinahalo ko sa aking mga seeds. Again, hindi ibinibigay ng buo ang sili. So, pinipino ko ito. So, subukan nyo din gamitin sa mga ibon nyo. Napaka-effective nito. Kung meron din kayong alam na hindi ko nabanggit, ibig sabihin lang nun ay hindi ko yung ginagamit sa aking ibunan. Pero pwede nyo ring i-comment mga kaibon kung ano pa yung sa palagay nyo ay pwede na gamitin na natural upang makatulong sa fertility ng ating mga ibon. Para makatulong din tayo sa ibang kapwa natin mag-ibon, lalo na sa mga newbie. So yun lang, thank you so much at happy birding mga kaibon.